Anong section mo? Am I audible? Hello guys, am I audible? Yes. Si Miss Gupit, Janlian Gupit. Anong section mo? Miss Gupit, use your, ano, G Suite account. Hello, hello. Can you hear me? Why is she not answering me? So I'm gonna kick her out of the meet kasi she's not using her G Suite account or official BSU account. Ano? Ayan. Narito na rin ba ang O5? Andito na din ang O5. Sige. Hintay-hintay pa tayo. Siguro mga at 9:15. This is the last time na magkakaroon tayo ng kung matatapos natin, so hindi ko na rin kayo mimit sa 1 hour natin. Pero next week is wala na talaga kasi start na ng final exam. Okay. So, next week, so I don't know sa department nyo, pero sa department namin is start na ng finals rather. So ready na ba? So we are down to our last topic for the sem. So I hope and I pray that you've gained something from me. Hindi lang puro kalokohan na natutunan nyo sa akin. Sana pati learnings. Okay, so our last topic for the sem would be, so can you see my screen, guys? Excuse me. So our last topic for this for engineering mechanics is method of sections. So it's also a kind of structural analysis. Ibang way lang. Pero same din naman siya ng way ng pagko-compute. Iba lang yung pagsisimula or sa gitna, iba yung process. So, yon. Ang method of sections kasi, yung method of joints, 'di ba? Yung mga joints niya or yung pinagdudugtungan. So, method of sections, kung depende sa tanong, kung nasaan yung mga members na yon, doon nyo siya isa-section or kumbaga, doon nyo siya hahatiin.
So, method of section. So, in this method, we will cut the truss into two sections by passing a cutting plane through the members whose internal forces we wish to determine. So, kung nasaan yung mga unknown na hinahanap natin, so, okay. So, bubuksan ko yung electric fan ko. Sabihan niyo ako kung maingay ba or okay lang. Okay lang ba kahit bukas yung electric fan or dinig na dinig nyo? Okay lang? Ah, sige. Kasi sobrang init talaga dito, hindi ko na kinakaya. So, this method permits us to solve sa'yo. Oo. Eh? So, this method permits us to solve directly any member by analyzing the left or the right section of the cutting plane. So, di ba, sa method of joints, kailangan nyo muna magsimula sa mga support. Pero dito, diretso na agad kayo kung ano yung hinahanap ninyo, di ba? Sa method of joints, kailangan nyo muna makita yung ibang part bago kayo makapunta doon sa part na nasa gitna. So, dito, diretso na agad. So, to remain each section in equilibrium, the cut members will be replaced by forces equivalent to the internal load transmitted to the members. So, each section may constitute of non-concurrent force system from which three equilibrium equations can be written. So, yung ikakat natin or hahatiin natin na section, para maging equilibrium pa rin yung equations, is papalitan natin siya ng mga forces. So, yung ipapalit natin na force, depende kung anong gusto nyong assumption pa rin siya ng direction. Pero kailangan is mapalitan natin ng force yung mapuputol na part. So, ipapakita ko sa inyo later. So, ang mga gagamitin natin, same pa rin naman ang mga gagamitin natin na equation. Summation ng forces and summation ng moment. So, because we can only solve up to three unknowns, it is important not to cut more than three members of the truss. So, tatandaan nyo, kapag magkakat kayo ng isang truss, kailangan ang tatamaan lang is tatlong members. So, depending on the type of truss and which members to solve, one may have the repeat method of sections more than once to determine all the desired forces. So, maaaring dalawang beses kayo magme-method of sections kasi minsan apat pala na members ang tatamaan nyo. Eh, di ba? Tatlo lang ang pwede. So, yon. So, let's have an example. Example tayo. So, use, napataas na. Are. Alam niyo kung bakit sa matalino ako naghahanap ng example. Madali kasi intindihin ang example doon, yun ang pinakasimple, mas simple pa sa nasa libro. Kung naaalala niyo to, ay, sige mama, ano po yun? Alam mo, mahina naman na internet kung may nakadata. Okay. So, first example. So, from the truss in figure, so determine the force in members. So, members B, C, C, E, and E, F. So, naalala nyo pa ga ang example na to? An example din natin siya saan? Sa method of joints. So, paano natin siya hahatiin? Or paano natin siya isa-section? Ang tanong dito, wait lang ha, ibababa ko lang aring kasunod. Ayan. From the truss, so determine the force in members B, C, C, E, and E, F. So, bago nyo siya hatiin, um,
Wait lang. So, first thing is, you need to know the values or the coordinates ng support. So, nasa ng support natin? Nasa ng support natin? Nasa A and nasa D. So, hinge at A, roller at D. So, ang forces niyan, so since dito ay hinge, so ang gamitin na lang natin para mas madali na version is ang roller, isa lang ang hahanapin natin na force. So, doon na lang tayo mag-focus kay D. So, hanapin muna natin ang, so ito lang siya, 'di ba? Resultant at D, since mag-isa lang naman siya. Ay, kung tingin niyo ay ako'y patigil-tigil kasi ako'y nag-a-admit ano, sa meet. Ayan, RD. So, para makuha natin ang value ng RD, magmo-moment tayo kay A. So, moment at A is equals to 0. So, clockwise, positive. So, moment kay, ano, magsimula tayo kay RD. Iikot siya kay A. So, counterclockwise, so negative RD. Gano'n siya kalayo? That is 3 meters. And then, we have 80 kilonewton. So, iikot siya kay A ng clockwise. So, plus 80. Gano'n siya kalayo? That's 0.75. And then, we also have 50. So, positive. Positive din siya kasi clockwise din siya. Plus 50 times 2 is equals to 0. So, we have, what is now the value of RD? So, type nyo lang ang sagot nyo dyan. So, what is the value of RD? So, yes, RD or the resultant at D is 53.3333 or para mas madaling isulat, isulat na lang natin siya as kung meron siyang equivalent na fraction. Tama ba? Ito ang fraction yan. Yan. 160 over 3 kilonewton. So, members. So, members B, C, C, E, and E, F. So, kung hahatiin natin, dapat yung paghahati natin, tatamaan itong si BC, itong si CE, at itong si EF. So, kung itong tatlong ito ang tatamaan, ang paghahati ay nandito. Ayan. Naintindihan pa ba? Kung sino yung hinahanap natin na members, doon tayo maghahati. So ngayon, susulat or mag-FBD tayo ng sinection natin. So ang gamitin natin is itong right part. Kasi may values na tayo dito. So FBD ng right. So paano siya i-drawing? So itong roller, bilugan na lang natin. So meron tayo ditong RD. Tapos, drawing lang natin kung hanggang saan siya pinutol. Ayan. Tapos, pag na-drawing na natin kung saan siya pinutol, yung para siya ay hindi putol ang itsura, dudugsungan natin siya ng mga force na. Force. So,
assumption lang ang direction natin ng idudugsong natin ng force. So, paano tayo? So, try natin ng ganito. Ayan. Assumption lang to ha, yung mga dinudugsong natin. Pwede rin siyang pakabila. Tapos, yan. So, ibig sabihin, ang height nito is 0.75 meters pa rin. Same pa rin. And then, itong, paano natin malalaman yung inclination na yan? So, kung makikita nyo kasi dito sa original na triangle, so same lang ang, yan, same lang sila. Kasi kung makikita nyo naman, symmetrical naman yung, so yung inclination nito, same lang sa inclination nito. So, pwede nating sabihin na ito ay 1, tapos may height tayo na 0.75. So, saan natin siya gagamitin para sa SOHCAHTOA? So, kailangan alam natin yung inclination nung member na to. So, syempre, labelan natin, masakit ang wala, ano. So, we have C, ito ang F natin, ito ang E, tapos ito ang B. Yan, tama ba? So, meron tayo ditong D. Wait lang ha. Ayan, nakukuha pa. Yung pinagkatan natin, dudugtungan naman natin siya ng mga forces. So, ngayon, pwede na tayo mag-compute. So, ang pagko-compute yan is depende kung paano gusto nyong gamitin. Pag maraming unknown, moment lang kayo ng moment. So, ngayon, mag-moment muna tayo sa E. Moment sa E. So, moment sa E equals to 0. So, clockwise, positive. So, kung mag-moment, wait lang ha, nababother ako sa dito, ibababa ko lang. Next example natin yan. Ayan. Moment tayo sa E. So, si RD, iikot papunta kay E. So, kung hinati natin ito, di ba? Hinati natin to. Pero syempre, kung ano pa rin yung length ng EF, same pa rin yun. So, 1 meter dito, 1 meter dito. Tapos ito din, 1 meter. Same pa rin. Hinati nyo lang siya. Pero same pa rin yung magiging values niya. So, moment tayo at E dito sa point na to. Kasi counterclockwise. So, negative 160 over 3 times 2. Tapos, ano pa yung, ay may nakalimutan pa pala ako sa FBD natin. Meron pa pala ditong 80 kilonewton. So, clockwise si 80 kilonewton. So, plus 80. Ganun siya kalayo, 0.75. Tapos, ano pa? We also have B. Ito, si BC. Gano'n siya kalayo kay E. So, paano ang ikot ni BC? So, kung nandito ang ating force pa left, so siya ay negative kasi counterclockwise naman ang ikot niya. So, negative BC yan. Napasobra naman. So, negative BC, gano'n siya kalayo? 0.75 pa rin. Ano pa ang iikot sa kanya?
May nakalimutan pa pala tayo na force sa ating FBD. Kasama sa pinaghatian na rin si 50 kilonewton na pababa. Ayan. So, ikot din si 50 kay E. So, clockwise siya. So, positive. 50. Gano'n siya kalayo? 1. Is equals to 0. So, makukuha natin ang value ng BC. So, ano ang value ng BC? Naintindihan ba kung paano tayo nag-come up with that value? So, nag-moment lang tayo kay So, what is the value of BC? Yes. 4.44444 kilonewton. Tension. Yes, that is correct. Tension. Why? Kasi papunta siya kay joint B. Hindi ka pagpalapit kay joint, tension siya. Ah, pagpalayo kay joint ay siya ay tension. Palayo siya kay C. Si B nga pala ay naputol, sorry. So, palayo siya kay C, kaya siya ay tension. So, the answer is 4 point. So, E, gagamitin pa ba natin yan? So, I think, pwede na natin siyang i-round off. Kilonewton. So, tension siya. Kasi kung titingnan nyo kay C, itong force na to, palayo siya kay C. So, ibig sabihin, kapag pupunta tayo sa original figure natin, ang force na yan ay ganyan. Ayan. Ganyan ang itsura. So, ngayon, meron na tayong BC. Ang hinahanap na lang natin ay CE at EF. So, paano naman yun? So, try lang kayo ng try kasi trial and error ang method of sections. So, kung anong way sa tingin nyo may lalabas kayong value. So, ngayon, try muna natin mag-moment. Moment naman tayo kay C. Equals to 0. So, pagtingin nyo, pag pinag-add nyo yung mga existing forces, may makukuha kayong isang unknown, pwede na kayong summation of forces. Pero kung wala, sa moment tayo ng moment. So, moment at C is equals to 0. So, ano yung mga force na umiikot kay C? So, we have RD, negative RD. So, 160 over 3, gano'n siya kalayo? That is 1 meter. Ano pang umiikot kay C? CEF. Maaari siyang umikot kay C ng clockwise. So, plus EF. Gano'n siya kalayo? 0.75. So, kung makikita nyo, si B, itong si BC, hindi pwedeng umikot kay C kasi siya ay direkta nandun. As well as si 80 kilonewton, hindi rin siya pwedeng umikot. So, basta yung lahat ng point na nanggaling dito kay C, bawal iikot sa kanya. Hindi makakaikot sa kanya kasi magzi-zero ang distance. So, ito lang yun. So, EF.
So what is the value of EF and what kind of force is that? Okay, that is correct. So 71.1111 kilonewton tension. Tension kasi palayo siya away from a certain joint. And then, last one. So, pag iisa na nawawala, pwede na tayong mag-summation ng forces. So, ano ang nawawala? Meron na tayong BC, meron na tayong EF. So, nawawala natin ay TE. So, try natin ang summation ng forces sa y is equals to 0. So, lahat ng pataas ay positive, lahat ng pababa ay negative. So, paano yon? So, may pababa tayo na 50. May pababa tayo na 50. So, minus 50. And then, kung makikita nyo, si CE, pababa din siya, pero naka-incline. So, pababa siya. So, minus, usapan natin. So, using SOHCAHTOA, so, ano tong hypotenuse niya? So, solve muna natin yung hypotenuse niya. So, 1 squared plus 0.75 squared. So, 5/4. So, CE, sign ang gagawin. So, opposite over adjacent. So, 0.7 equals to 0. So, what is now the value of CE and what kind of force is that? Wait lang guys.
Okay. So, do you have a question about our first example? So, ganyan din yung itsurahan ng magiging final exam natin. Ano? Sino may question? Sorry for the interruptions. May inano lang. May pinag-usapan lang. Hindi, yun yung kay Ma'am Lucky. Tayo yung nakapangalan. Eh, alam. Hindi, kailangan may mafake ka kahit ano. Ano? Kahit butong. Kasi halimbawa yung or condemn mo, Eh, hinanap sa'yo at hindi nahanap, tunay. kakanta sa'yo. Kung magkano ang brand new price nito? Hindi ko alam. Basta kailangan. Kahit yan Uy, dati kaya na-issuehan kami sa DNR ng laptop. Inako po. Ay, nasunugan yung mga kabarkada ko. Naka-appeal pa sila sa COA. Mamaya na nga. Okay, the roof stress shown is pinned at point A and supported by a roller at point H. So, determine the force in member BG. So, ang hinahanap lang natin is yung member DG. So, paano natin malalaman ang member DG? Saan natin hahatiin? Saan natin hahatiin para makukuha natin yung force member sa DG? Okay. So, kailangan muna natin i-determine kung saan natin siya hahatiin. DG ang hinahanap. So, si DG nandito. So, dito natin siya hahatiin. Ala, ano ga naman, are? Ayan. So, dito natin siya hahatiin. Ayan. Dito sa part na to. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin na part, bukod sa i-consider nyo yung support, pwede nyo rin i-consider kung alin or mas maikli na part na gagamitin natin. So, tingnan right. Mas maliit saan na part? Nung hinati natin, nasa ang mas maliit? Nasa left o nasa right? Right. So, ibig sabihin, ng right na part yung gagamitin natin. So, kunin muna natin yung values ng support. So, H, so H, Y, isa lang din. Roller lang kasi siya. So, RH na lang. So, moment tayo sa A is equal to 0. So, clockwise, positive.
So, ano ang mga iikot sa A? So, iikot si RH. So, negative RH. Gano'n siya kalayo? 8. And then we also have 45 kilonewton. So, negative pa rin siya kasi counterclockwise. 45. Gano'n siya kalayo? 6. And then we also have 90. So, counterclockwise. Minus 90 times 4. And then we have 55. Ay! Positive pala siya clockwise eh. Clockwise pala to. Yan. Plus 55 times 2. So we will get the value of RH. What is the value of RH? Equal to 0 yun guys ha. $92.5 kilonewton. So, drawing na natin ang kanyang FBD. So, kung ito drawing natin siya, we have FBD. Meron tayo dito ang roller. So, huwag na natin i-drawing ang roller. Lagay na lang natin yung force doon. So, meron tayo ditong RH. Tapos dito, meron tayong 45. So, ito ay F. Ito ay H. Ngayon, meron tayong G. Tapos, meron tayo ditong saka ito. Ngayon, dudugtungan natin siya ng mga forces. So, paano natin siya dudugtungan? So, mag-assumption na lang tayo. So, at some, lang, ang sikip kasi. So, meron tayo ditong 92.5. Tapos, meron tayo ditong force at force. Tapos, kailangan magawa nyo ng paraan na yung mga magkakadudugsong natin na force is may kakaroon sila ng connection with each other. So, assumption lang natin yung direction ng force na ito. So, we have a D. Ito ay F. Ito ay H. Ngayon sa drawing, kung makikita nyo, itong tatlo or itong unang dalawa, may connection sa D. So, pwede natin sabihin, nandito si D. Tapos, ang length or ang height nila is 2.5. So, 2.5 dito, pero dito is 1.5.
Ngayon, kailangan yung malaman ito. So, kung makikita nyo dito, right triangle naman siya. Ano? So, meron siya ditong 2. Meron siya ditong 2.5. So, ang hypotenuse niya is ano? So, yun lang naman ang kailangan yung malaman dyan. Yung angle doon kay DG. Kasi yun ang hinahanap natin, angle kay DG. So, ang hypotenuse niya is 2.5 squared plus 2 squared. So, square root ng 41/2. Ngayon, your problem is kung makikita nyo dito sa figure, kapag niretso natin si D, gaganto siya. Eh, di ba kailangan may certain connection silang tatlo. Eh, hindi naman, ito namang si EG, si EG, hindi naman siya connected din kay D. So, kailangan maghahanap tayo ng certain connection nilang tatlo. So, paano? So, kung i-drawing natin, ayan. Ngayon, ang problema natin, hindi natin alam, simula dito sa H hanggang dito sa O, so ano yung length niya as well as the angle. Pero, regardless ng angle, ang kailangan muna nating malaman is yung X. Since mag-moment tayo sa kanya. Bakit kailangan nating ituwid? Kasi kung makikita nyo siya, yung drawing, hindi siya tuwid papunta kay roller. So, hindi tayo basta pwede mag-moment kay H lang. Kasi, kailangan alam
Ayun, dumali na naman yung sakit. Ang galing. Isang part ako naputol. Pandiklap naman. Pagbalik ko, wala na kayo. Ako pala nawawala. Eh, wala na sagot. Isang part ako naputol. Sabi nyo nga na bago itayo ay ilalagay ang tawag ng tubig. Guys, isang part ako naputol. Ako ay naririnig ninyo. O, patapos lang. Same, ganito pa rin tayo. Ano? Internet pa rin ang sumisira sa nakaka-frustrate. Isang part na tayo. San part or sang part ako nawala. Dinarawingan ko na ganang O. Ah, sige. So, as I was saying, nung nawala na pala ako, para makuha natin yung value ng x, gagamit tayo ng idea ng similar triangle. So, itong triangle na to, i-equate natin sa bigger triangle para makukuha natin ang value ng x. So, yung maliit na triangle is x plus 2 over height na 1.5 is equals to yung bigger triangle na 2 plus 2 plus x over 2.5. So, makukuha natin ang value ng x, which is 1. Tama ba? So, x plus 2 x plus 2 over 1.5 equals 4 plus x over 2.5. So, shift solve. Makukuha natin ang 1 meter. So, ngayon, may value na tayo ng x natin, 1 meter. So, ibig sabihin, x is equals to 1 meter. So, mag-moment na tayo kay O. Mag-moment tayo kay O. Is equals to 0. So, clockwise, positive. So, paikutin natin. Hindi tayo pwedeng summation lang ng force kasi maraming unknown. And since DG lang naman yung hinahanap natin, so mag-moment na lang tayo kay O. So, paano tayo mag-moment? So, ano yung mga force na iikot kay O. So, clockwise positive, pwede nating paikutin si 92.5. So, counterclockwise siya. So, negative 92.5. Gano'ng kalayo? 1 meter. Ano pang paiikutin natin? So, pwede nating paikutin itong si DG. So, gano'n ang ikot ni DG?
Hello, nag-chat sa akin si Ma'am Mary Rose. Sabi niya ay magre-record na lang daw siya ng lecture kasi walang net sa may campus. Thank you.